Mga kapuso, traffic pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila hanggang sa mga oras na ito ngayong unang Biyernes ng Disyembre. At tuloy naman ang panguhuli ng MMDA sa mga iligal na nakaparada sa kalsada at sa iba pang mga sagabal. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia, damang-dama na nga ang Christmas rush dahil 20 araw na lang, Pasko na. Kahit saan dumaan, napakatindi ng traffic, nasabayan pa yan ng long weekend. Mapa northbound o southbound ng EDSA, nasubok ang pasensya ng mga motorista ngayong gabi. Sa drone video nakuha sa EDSA Timog Avenue sa Quezon City, kita kung gaano kahaba ang pila ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Pulang-pula ang pila ng mga sasakyan, lalo na yung patungong Cubao. Pasado alas 8 ng gabi, mabagal din ang usad ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng Maynila, partikular sa may Quezon Bridge. Nakadagdag sa traffic ang dami na nagsimba sa Quiapo Church ngayong First Friday. Sa Espanya, pahirapan ang pagsakay ng mga commuter. Ganyan din ang sitwasyon kanina sa may tapat ng Kartilya ng Katipunan. Hanggang sa may Santo Domingo Church, pahirapan ang pagsakay kaninang rush hour. Kaninang umaga, huli ang mga naabutang driver at rider na iligal na nagparada ng sasakyan sa C5 E-Service Road sa Taguig. Sumaripas din sa takbo, mama. Oo, kasi sabi ko, bumili lang ako sa pichi-pichi, mama, doon ba ngayong binili ko eh. Baka pwede naman hindi na ako kikitan, sir. Papayat pa lang ako, ma'am. Dapat kunti man lang konsiderasyon kahit mga 5 minutes, 10 minutes. Tinikitan din ang rider na nakatsinelas lang. Bakit kailangan nakatabang sapatos? Bakit? Safety. Wala ring suot na helmet ang kanyang angkas, kaya binigyan ito ng MMDA. Hinatak naman ang mga sasakyang walang driver. Pati mga inaayos sa mga vulcanizing shop sa gilid ng kalsada. Giniba rin ang tindahang ito sa bangketa. Ano tinitinda nyo? Kape lang. Wala man ako hanap buhay, ma'am. Ito lang naman talaga. Anong pambili ko ng maintenance? Pagkain. Service road is not meant to be used as a parking. Babalik-balikan po natin yan, no? May update naman ang website ng MMDA na may hulika.mmda.gov.ph. Makikita na rito ang ebidensya ng mga traffic violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, gaya ng mga litratong kuha ng CCTV kung saan kita ang mga motoristang nagse-cellphone habang nagmamaneho at mga hindi naka-seatbelt. Kailangan mag-register para magamit ang lahat ng features. Pwede sa iisang account na lang kung may iba pang pag-aaring sasakyan. May e-contest option na rin para sa pag-question ng mga itinag na violation. Gumawa lang ng ticket, ilagay lahat ng detalye at i-upload ang mga required na dokumento. May TAD officer na po na magre-review niyan ng inyo pong rason kung bakit hindi kayo dapat ma-issuehan ng ticket. At pwede po magkaroon ng video conferencing, ino-notify po kayo kung kailangan mag-hearing through ano na rin po yan, Zoom meeting. Ang multa sa paglabag, pwede na ring bayaran gamit ang isang e-wallet app. Ayon sa MMDA, gumagamit sila ng 186 AI cameras, 348 CCTV cameras, at 100 body-worn cameras sa panghuhuli sa NCAP. Madaragdagan pa raw ang mga ito. Pia, ngayong pasado alas 10 ng gabi, maluwag-luwag na ang daloy ng trapiko dito nga sa patungo ng Welcome Rotonda. Malayo yan sa sitwasyon kaninang rush hour na halos walang galawan. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.